Tama ka dyan sa punto na yan. So, kapag ka tumunog ang Remulla, kay positibo, kay negatibo, alam mo naman ang sa atin, publicity pa rin yan. Yes. At magre-resulta pa rin yan sa nalalapit na eleksyon sa 2028. Advantage, ha? Na matunog yung apelyido mo. Tama ka, Either ikaw yon o kaapelyido mo lang, di ba? Kaya ang sabi ni Ombudsman Remulla, uy, ganun ba? Eh di, imbestigahan na rin natin lahat ng mga may kasong kaugnayan sa war on drugs. No? Palayo tayo ng palayo. Nung panahon ng administrasyong Duterte, lahat yan, kami na mag-imbestiga sa Ombudsman. Talaga naman, Wala ba sa planong linisin muna ang mga lumang records ng Ombudsman? Pagalawin muna, no? Kasi maraming kasong bin-bin ngayon dyan, eh. Hindi, ang gusto nga niyang bago ba? Ang linisin yung mga empleyado, eh. Pagtatanggalin, di ba? Kaya 99 pa lang, 99 pa lang ang pinagsumiti niya ng courtesy resignation. Bukod pa yun, yan yung matataas, eh. Meron pa mababa na nasa 200 ata, eh. Ayun, tama ka. Sa kabuuan ata, 200 yan. Ewan ko kung magtatagumpay siya dyan, Jen. Sa pagpapa-courtesy resignation niya, kung may susunod. Kasi, lumilitaw na hindi naman pala yan, una-una, hindi naman pa pala applicable yung midnight appointment kung hindi ka ang presidente ng Pilipinas. Iba kasi ang estado ng ombudsman. Bukod na constitutional body. Yes, iba ito, eh. Oo, walang midnight appointment dyan. Hindi ko, sana nabibriefing, ako naman ako naniniwala, hindi alam ng sekretary ni Ombudsman Boying ito, eh. Bilang isang matagal ng abogado, tinangad niya yan. Pero ako naman, baka yung mga tao nakapalibot, magpaala-ala man lang sana kay Ombudsman Boying. Oo nga, yung mga paggamit yan termino, no? Ayun, na wala naman pala, no? Kaya ako, nasisisi ko lagi yung Miko Clavano, eh.